Bagong loan app na hindi pang 7 days, hindi pang 30 days dahil for installment agad kahit kayo ay first time na umutang dito. And yes mga kautang, sinubukan ko talaga personally. Umutang ako dito, nag-apply ako dito at na-offeran po ako agad ng 3,000 pesos. Kaya sa video na to, i-share ko nga sa inyo kung transparent ba ang loan application na to, legit ba mga kautang, SEC-registered ba, at kung magkano nga ba talaga yung total na ibabalik ko sa 3,000 na offer nila sa akin na babayaran ng 4 installment every 15 days po yan. So yan po lahat yung itatakel natin for today's video mga kautang, kaya hayaan nyo muna ako na pag-usapan natin to. Pero bago yan, no, disclaimer lang po muna tayo mga kautang, this video po is hindi po sponsored. As a reviewer, isa po akong reviewer, yes, and ito po ay based sa aking personal experience, research, and review mga kautang at mga feedbacks din ng ibang nakasubok na dito. And eto na nga mga kautang, nung ako po ay nag-apply dito, pwede po yung UMID, driver's license, SSS, passport, postal ID, PRC, national ID, at dito sa other options nila, pwede TIN, voters, and police clearance, no? Pwede raw. Pero wait mga kautang, no? Counting feedback lang po muna tayo about dito kay Sure Peso na under po ng Ethereum Lending. So mga kautang, based on my research, itong si Ethereum Lending is SEC-registered. Yes, nasa SEC po siya and meron po siyang license number to operate. But ito pong si Ethereum is hindi po siya or wala pa po siya sa list of recorded online lending platform dito sa Securities and Exchange Commission. Pero take note nga, SEC-registered and meron siyang license number to operate as a lending company. And mga kautang, hindi rin po siya CIC accredited. Hindi po siya submitting and hindi po siya accessing entities sa CIC. So mga kautang, hindi na po ako mag-step-by-step process on how to apply this loan application. Dediretso agad tayo dito sa ipinapakitang loan details. Pero kung kayo ay mapunta sa Google Play Store, i-check nyo po itong si Sure Peso, kita nyo sa kanilang loan features mga kautang dito, no, na up to 20,000 po yung pinapahiram nila. At eto na nga, no, sabi pa dito, SEC-registered, BSP license and regulated, bank level encryption, purpose-driven data use daw sila mga kautang. And eto pa mga kautang, no, responsible borrowing option, clear fee structure, and flexible repayment plans. Nung ako nga ay nag-apply dito, no, for installment agad yung nakita ko. So, proceed tayo agad dito sa kanilang loan details. So, sa 3,000 mga kautang, 4/15 days yung makita natin. Ito po yun. Mag-select ka agad dito ng payment channel. Pwede GCash dyan mga kautang. And eto na, no, repayment plan sa baba. No, first installment dito mga kautang, first 15 days dito, yung babayaran is 1,200. Kita nyo, may principal na 750, then the total fees do dito ay 450 pesos. So, check nyo mga kautang, tingin sa screen, same po lahat ng details, 1,200, 1,200, 1,200, and last 1,200 po. So, i-times po natin yung 1,200 times 4 is 4,800 yung babayaran all in all sa utang mo dito na 3,000 pesos. Pero ang tanong, buo kayang ma-receive yung loan mo dito na 3,000? So yan mga kautang, no, sinubukan ko talaga, gino ko talaga, pinustro ko, nag-confirm ako dito, nag-submit ako dito mga kautang to see if wala nga bang kaltas kung buo nga ba itong si Sure Peso. Kasi kapag buo po ito mga kautang, I think this Sure Peso is one na pwede kong ma-recommend sa inyo. Kasi okay siya, hindi mabigat yung pagbabayad. Kasi kahit 1/8, palagay na natin na 1/8 yung interest mga kautang in 2 months is okay, no? Compare sa ibang mga loan app na tig 7 days lang. Pero, kapag hindi ito buong ma-receive, is hindi ko rin pwedeng i-recommend kasi
mabigat, malaki na yung interest, plus my deduction pa is not worth it utangan this 2026. So, eto na nga mga kautang, nag-try ako dito at ang pinaka-worst na hindi okay for me based sa aking pag-apply dito is ang tagal magbigay ng result, no? Umabot yata ng 2 hours, almost 2 hours ako nag-intay mga kautang, and na-shock ako kasi ito yung bumungad ba. Frozen yung nakita ko. Frozen. Your account has been frozen. Bakit na froze? Pag-click ko mga kautang, sabi pa dito, sorry to tell you that your application is not approved. Your account has been frozen daw. So, eto na nga, may options kayo dito mga kautang kung i-delete nyo yung account nyo or hindi. So, ako is, na-try ko, nag-click po ako dito ng delete account and automatic naman mga kautang na na-delete yung account ko dito. Pero, eto na, balik tayo, no? Hindi po makikita dito sa loan application na to kung may deduction. So, sino ba dito mga kautang? Nakautang dito kay Short Piso, na-approve dito sa loan application na to, kindly comment down your experience para pwede ko kayong bigyan or para manalo kayo ng ating pa 50 pesos. Dalawa katao mga kakautang na makakomment ng kanilang real experience dito sa pag-utang is makakuha ng tig 50 pesos GCash. Pero kung wala talagang nakautang pa dito na na-approve mga kautang, ito po yung hashtag word sa video na to. Hashtag I'm not sure kung buo. Hashtag I'm not sure kung buo. Kasi ako, hindi ako na-approve dito sa loan application na to. And speaking po sa mga alternatives natin, ang daming alternatives mga kautang, no? Kung hindi man kayo approve dito, try to check po my pinned comment po sa video na to. But please take note, be a responsible borrower. At research muna bago uutang sa kahit anumang utangan online. And speaking sa bank loan, yes mga kautang, patuloy pa rin po ako nag-a-assist ng bank personal loan na nagpapautang ng minimum 20,000, maximum of 2 million pesos. And please take note, all applications submitted is subject for bank approval. Once again mga kautang, this is Clarice, ang inyong number 1 palautang dahil utang is life. Bye 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 mga kautang!